Sa mabilis na takbo ng Maynila ngayon, madalas nating isipin na ang sukatan ng tagumpay ay kung ano ang mamahalin at bago. Pero sa pagpasok natin dito sa looban ng Casa Manila, sasalubong ang isang marangyang lumang mundo. Ang tanong, narito ba tayo para lang mamangha sa yaman ng nakaraan o para suriin ang moralidad na nagpabukod-bukod sa atin bilang lipunan? Ang Casa Manila ay replika ng pamumuhay ng mga elitistang ilustrado, habang ang karamihan ng mga katutubong Pilipino ay naghihirap sa labas. Ang karangyang ito ay hindi lang palamuti, ginamit itong simbolo ng kapangyarihan upang maglatag ng dayuhang pamantayan kung sino ang mataas at mababa sa lipunan. Ngunit sa likod ng marangyang estruktura, makikita ang husay, pagod, at pawis ng mga lokal na Pilipinong manggagawa. Ang karangyaang ginawa para ipakita ang kapangyarihan ng mga banyaga ay naging patunay naman ngayon ng pambihirang talino at lakas ng ordinaryong Pilipino. Dito pumapasok ang etika ng pilosopong si Immanuel Kant ukol sa moral autonomy o ang kalayaan ng taong magpasya gamit ang sariling katuwiran. Ayon kay Kant, ang isang prinsipyo ay may tunay na halagang moral kung ito ay malayang pinili ng tao, hindi dahil ito ay idinikta ng lipunan o ipinilit ng panlabas na pamantayan ng yaman. Kaya kapag humaharap tayo sa karangyan ng Casa Manila, tinatanggap ba natin ang kolonyal na definasyon ng tagumpay ng pikit mata? Hamon sa atin bilang mag-aaral na gamitin ang katuwiran upang baklasin ang mga lumang ideya ng diskriminasyon at materialismo. Ang pagiging malaya ay ang pagtukoy sa ating halaga base sa ating pagkatao, hindi sa yaman. Ang Casa Manila ay hindi patay na kasaysayan. Ito ay buhay na hamon sa ating moral na kamalayan ngayon. Tinuturuan tayo nitong maging mapanuri sa mga pamantayang humuhubog sa ating pag-iisip. Upang sa pagbabalik natin sa modernong buhay, ang bitbit natin ay Ay ang isang tunay, malaya malaya at matatag na diwa ng pagiging Pilipino. Pilipino.